Bakit nyo po ako binigyan ng pagkain? Kaya hindi nyo ako kilala. Dito sa kabundukan, nakita ko si ate. Tahimik na naglalaba sa harap ng kanilang tahanan. Isang bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at pawid. Sa simpleng kubong ito, dito umiikot ang kanilang araw-araw na buhay. Walang kuryente, walang sariling tubig, nakikiigib lang sa kapitbahay. Nilapitan ko sila. Habang papalapit sa kanilang bahay, may mga aso na kumakahol. Kumatok ako sa bahay nila para magbenta ng dala kong gulay na kangkong at sitaw. Anong araw po? Araw po. Ano ka din ba? Ay, Nay. Saan po kita? Sige po, nagbibihis po kayo ng baby nyo. At ano Nay, baka gusto nyo pong bumili ng angkong kahit magkano na lang, pangbili lang ng ano po. Kahit palitan nyo na lang ng makain, Nay, kahit anong meron kayo dyan. tinapay. Wala pa kasi kaming benta ng ano. Gusto mo tinapay na lang. Okay lang po, Nay. Tagal-tagal ko na rin nagugutom. May gusto ko lang makakain, Nay. Gusto ko lang ding mabenta to para... Ito na lang gusto niya. sigurado kayo, Nay? Oo. Ito na lang ang palit ko, Nay. Yung kangkong. Hindi na. Ano mo na lang. Benta mo lang sa iba. Sigurado kayo, Nay? Oo. Bibigay nyo na to sa akin kahit walang kapalit. Oo. Maraming salamat po, Nay. Gutom na din kasi ako eh. Okay lang. Okay lang po ba na kainin ko dito saglit, Nay? Mama na doon. O, sorry. Upuan. Batok pa doon. Dito po. Pwede, okay lang po, Nay, na kainin ko na dito? Oo. Sarap. Pwede kang matanong saglit? Upo ka muna lang po. Ikaw, okay lang umupo dito, Nay? Gumagawa kami ng social experiment, Nay. Kung sino magbibigay sa akin ng blessing, bibigyan ko din ng biyaya. May mga camera kami doon, tapos doon, Nay. So, okay lang ba, Nay, na dito tayo sa labas, ma-interview kita saglit? Pagkatapos kong makausap si ate, dumating ang kanyang nanay. Isang mabait at tahimik na ginang. Magalang ko siyang tinanong kung pwede siyang sumama sa maikling panayam at agad naman siyang pumayag. Ano pong pangalan nyo, ate? Christy kayo po, Nay. Bakit nyo po ako binigyan ng pagkain tao? Kaya hindi nyo ako kilala tapos hindi nyo tinanggap yung kangkong na pamalit na sana ibibigay ko. Ganyan din kasi yung trabaho ni nanay. Minsan nagtitinda dun sa baba. First hand experience nyo na po, Oo. na experience. So, Experience. nakita nyo na po yung hirap nyo na. Oo. Ilang taon na po kayo dito nakatira? Mga 13 years siguro. Sa inyo din po itong mga lugar dito. Kami ang caretaker. Caretaker. Opo. Kamusta naman po yung buhay na yung hanggang ngayon nagbebenta pa rin po ba kayo? Pag minsan din nagbibenta ako ng gulay pag mayroon ng gulay. Ganun, pag walang gulay, palagi. Ano pong... Kunti-kunti lang. Saan po kayo kumukuha ng gulay na? Ay, tinatanim nyo din lang po. Sa isang araw na kanilang benta po kayo. Pag kunti ng gulay, kunti naman ang bentahan mo. Mga 300, 400, ganun. Ilang araw nyo ba pong pinagkakasya yung 300, 400? Baka isang linggo. Isang linggo ko lang. Kasya na po ba yun na? Kulang ano. Itong bahay nyo, 13 years na rin itong ganito. Mga 2 taon hindi yan nagtatagal. Ay talaga. Kuha na naman kami ng mga ano doon. Baka hindi nagtatagal. Tumutulo. Tapos pinapalitan na naman. Ay, ganun po. Paano po pag bumabagyo dito? Basta. Tulong siya sa loob.
So, hindi na po kayo nakakatulog pag bagyo, gano'n. Ay, wala kayong kuryente pa? Wala. Wala. Wait lang po na yan. Dahil sa kabutihan ng loob na pinakita ng inyong anak, na akin ay may kaunting handog kami para sa inyo. Dakil nga pagyamanan may sir ta dati intedyo nga tulong nyo. Pero welcome po na. Biniyayaan niyo ako, kaya bibiyayaan ko din po kayo. No? So, ayun. Papalo ng beds may bigay. Ayun.